Malalaman po natin kung ano po ang mga sinasabi nila, kung totoo o hindi. Dito po ngayon, nagre-reflect sa kanyang anak. Isa na namang matapang at matalinong vlogger ang di inaasahang bigla na lamang lumabas. Sa pagkakataon na ito ay tsak ikakagulat ninyo ang kanyang mga binitawang salita. Sapagkat ngayon nga sa kanya, sinabi na noon ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala pa umanong nagagawa itong si BBM at kapag nanalo, ano daw ba ang gagawin ito? Ngunit sa kasamaang palad, dahil nga sa siya ay binigyan ng taong bayan upang ibangon ang nasira nilang pangalan, ito ay lalo pang nasira ang pangalang Marcos sa panahon natin ngayon. Isa pa sa mga bigat na dahilan kaya sila nakabalik at binuto ng milyong-milyong Pilipino dahil sa katandim ni VP Sara Duterte. Ngunit mga walang utang na loob di umano itong mga Marcos, ayun nga sa isang vlogger na ito. At ngayon pa man, ang init ng ulo na ng vlogger na ito. Para sa buong detalye, panoorin natin ang full video. 25 po, nangyari ang pagpapatalsik doon sa rehimeng diktador Marcos Sr. Noong araw, nung bata pa tayo, naririnig natin ang mga bintang dito kay Marcos Sr. na magnanakaw daw, diktador daw, kung ano-ano, mga kababayan. Ako bilang isang bata pa, naku-curious pa ako noon at wala po naman tayong kamalayan. Wala pa tayong kamalayan. Wala pa tayong kamalayan tungkol nga po sa nangyari sa nagdaan. Dahil hindi po natin nanabutan ang panunungkulan ng senyor. Alam nyo, simple lang pala mga kababayan. Malalaman po natin kung ano po ang mga sinasabi nila, kung totoo o hindi. Dito po ngayon, nagre-reflect sa kanyang anak. Dito masasabi po natin kung ano po talaga ang history ng Marcos Sr. Sinabi ni PRRD, bakit gustong-gusto nyo yan? Kung magkakauli yan. Bakit gustong-gusto nyo yung taong yan? Mayroon bang nagawa yan sa ating bansa? Mga kababayan, ito po ang nakakatakot. Dahil alam po nila na si Inday Sara Duterte ay wala pong talo pagdating sa 2028 at sigurado na po magiging pangulo ng ating bansa. Ngayon pa lang, pilit na po nila ang pinagkakaisahan para pilayan para hindi po makaupo bilang pangulo. Kitang-kita naman po ito na buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino. Ngayon, yan po ang realidad sa ating bansa at yan po ang mga issue na dapat po natin malaman at dapat po natin ipagsigawan sa buong mundo. Kasi Huda, kakaunti lang po tayo nandito. Huwag po kayo malungkot mga kababayan. Dahil kakaunti man lang po tayo na nandito, hindi po tayo nandito para sa ayuda. Dito tayo para ipaglaban ng ating bansang Pilipinas na kinakahasa ni Bobong adik Drug Lord Marcos. Yan. Nandito po tayo para isigawan po ang ating mga karapatan. Ang ating pong karapatan sa pamamahayag ay garantiya po yan ng ating mahal na konstitusyon. Ito po ay nasa Article 3, Section 4, ang Bill of Rights. Malayang pagpapahayag, malayang pagtitipon-tipon ng mapayapang paraan. Tanong, magulo ba tayo dito? Yes! Tanong, nagpapahayag lang ba tayo rito ng ating saloobin? Yes! Tanong, nasa konstitusyon ba ang ating ginagawa? Yes! Oh, kayo na rin po ang sumagot. Wala po tayong nilalabag na batas, kundi sumusunod po tayo sa batas. Ngayon, ang pupuntra po sa atin, ibig sabihin, sila po ang lumalabag sa batas. Katulad po nitong mga TRICOM. Sila yung mga mambabatas, pero mukhang hindi yata nila nalalaman ang batas. Supposed to be tagapagbilka, tagagawa ng batas, pero mukhang hindi po yata naiintindihan nila na kung babasahin ang kabuuan nito pong Bill of Rights na Article 3, Section 4, ay mayroon po tayong malayang pagpapahayag at walang dapat batas na gawin. Bawal gumawa ng batas para sagkaan ang kalayaan sa pamamahayag. Bakit tayo napakakaunti?
Marami po ang faktor. Bakit? Unang-una mga kababayan, ay wala po kasing ayuda. Subukan mo po magtawag sa mga barangay. Oh, Brad, halika. Marites, sama ka sa amin. Sigurado dito, meron tayo dito makukuha ayuda pag uwi natin. Ay nako, hindi mo na kailangan pang magsabi pa sa lahat ng tao sa barangay, pupunta at pupunta yan. Pupunta at pupunta sila dahil doon sa ayuda. Ngayon mga kababayan, hindi po yan ang dapat natin makita. Yan po kasi ang kanilang pantakip sa tunay na isyu. Una, mga kababayan, yung GAA, yung BICAM report ng mga blanco, trilyon po. Trilyon po ang nawawaldas na nila. Hindi pa ba tayo nagtataka? Hindi pa ba tayo nag-iisip? Isang buwan pa lang, January pa lang, 65% na ng ating budget na lustay na, i-release na. Sa mga nakakaintindi mga kababayan, sa ating pong budget sa ating bansa, siguro, palagay ko lang kung hindi ka nakikinabang dito, talagang hindi mo ito kakayanin ng iyong konsensya. Kundi lalabas at magsasalita ka talaga. Dahil 65%, ang pagkakaalam po natin, 2020 lang yan eh. Isang quarter, 20%, isang quarter, 20%, isang quarter, 20%. Apat na quarter sa loob ng isang taon, di mayroong 80%. Kasi po, yung 20%, back up po yan. Para doon nga po sa mga unprogram. Speaking of unprogram mga kababayan, naku po, trilyon na ang nai-release para dito sa unprogram fund na ito. Ano ba ibig sabihin ng unprogram? Ibig sabihin, hindi nakaprograma. Bakit? Nauna na itong nailabas kaysa doon sa mga nakaprograma. Ano ang nangyari? Itong mga ito, mga kababayan, ang grabe pong mga issue na dapat po natin maintindihan. Kahit mag-isa ka lang, sumigaw ka sa kawalan. Kung tama at maayos ang inyong paninindigan at prinsipyo, go ahead. Wala po tayong dapat ikatakot. Wala po tayong dapat ikahiya. Ang dapat pahiya, ang mga gumagawa ng kalukuhan na ito. Ang kalukuhan, speaking of kalukuhan mga kababayan, isa sa binulgar ni PRRD, ang pagbibenta ng gold reserve ng Pilipinas. Yun ang mabigat doon. Nasaan ang pinagbentahan nito? Sino ang pinagbintahang bansa? Nasaan ang mga resebo nito? Bakit bilyon-bilyon na halaga hindi po pinapaalam sa mga tao? Nasa Dubai. Sa Dubai ba? Yan po ang mga tunay na issue sa ating bansa. Mga kababayan, hindi lang po yan. Ang krimen po, lalo na po itong pagsisinghot ng illegal na pulburon. Rampant na po makikita natin sa mga Facebook, mga social media. May bata, mag-asawa, matanda, may matandang lalaki. Hindi ba kayo natatakot dyan? Ang patanggal ang tukol daw yan. Mga kababayan, kung hindi po tayo maglalakas ng loob at hindi po tayo magsasalita, magiging kalakip po tayo ng kasalanang ginagawa nila. Yun lang po.